Panginoon sa sanlibutan na siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y dinakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalang higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang pangalang Jesus na ating Panginoon ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. At ang lahat sa langit at lupa noon ngayon, lahat ng nilikha ng Diyos siya'y pupurihin. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang lahat ng dilay ipahayag si Jesucristo, Hari at Panginoon ngayon at kailanman. Sa ikararangal ng Diyos, lahat tayo nasa mundo, papupurihan siya't itatanghal kanyang ngalan. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Pasko. Ayan. Alala ko tuloy po noong kabataan pa po namin, way back 1980s. Nagsimula ako mag-active po sa church ay 1986 yata. Ako po'y nagsimula mag-aktibo bilang isang kabataan sa aming home church, doon sa Maria Mora Memorial United Methodist Church. Kasama ko yung mga kamag-anak ko, mga pinsan, mga kaibigan, alala ko nasa nasa mahigit kami pong 50 plus na mga kabataan po noon. Ang aming pong pastor ay si Pastor Robert Carion at sumunod po ay si Pastor Allen Castro. Yun po ay kasiglahan po ng aming kabataan noon. Naming mga kabataan noon sa aming pong home church. At pagkadating po ng caroling ay talaga lang isa po sa aming paboritong awit. Ito ang Mesyas ng Pasko. Talagang pag kinanta namin ito, ang saya-saya po ng dating pag nangaroling kami. So yun po ang pamagat po ng awit na napakinggan natin, ang Mesyas ng Pasko. Isang mabiyayang umaga po sa lahat mga kapatid. Good morning. Ayan. Every gising is a blessing po. Ayan. Bagamat dito po sa aming lugar ay umuulan-ulan kanina po nung ako'y bumangon. Ayan. Good morning po kay Nanay Pearly Yutok at sa inyo pong mga mahal sa buhay. Kay Tatay Willie, sa mga anak,
manugang, ang mga apo, ano po, mapagpalang morning po. At siyempre po sa apo sa tuhod, ayan, meron na po apo sa tuhod ng Nanay Pearly. Ayan, kumusta na po ba ang inyong pong inaalagaan ngayon, Nanay Pearly? Saka si Tatay Willie, ano po. Good morning po. Kuya Bodal Banresa and family, mapagpalang morning po sa inyo kuya. Naway patuloy kayo na sa mabuting kalagayan, maging po mga mahal sa buhay. Magpagpalang umakay kapalit ng Marie Dios Pinto and family, kahit na ang mister niya ay nasa malayo, pero naniwala tayo na ang Diyos ay laging nag-iingat at nagpapala sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanyang mister. Ayan, kay Ate Merly Sural and family, kay Kuya Mino, kay Mariela, kay Melvin, sa inyong bunsong anak, at sa apo na si Celestine, mapagpalang morning. Patuloy po natin hilingin sa Lord yung kagalingan ng inyong pong balae na si Ate Milagros Digo, na gumaling na po siya. No po. Yan, sino po ba? Kay Kapatid Bel Dios Pinto, ganon din po, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong mga mahal sa buhay. Patuloy kayo ingatan at pagpalain ng Panginoon, maging iyong mister at mga anak. Ate Feli Tausa, good morning po Ate Feli. Kumusta po kayo? Ayan, ang inyong po mga anak. At ang bawat pamilya po ninyong mga anak, mapagpalang umaga. Kay Ate Esperanza Mendoza and family, mapagpalang morning po. Ate SP, ayan, kumusta na po kayo? Ano pong balita kay sa inyo pong anak? Si Honey Marie Kislin, ano po, kumusta na po ba siya? Ate Grace Santos, Kuya Benji, Ate Des Kasuga, good morning po. Kila Michael, kila Cynthia, at sa mga bata. Ganon din kila Brian and family, mapagpalang morning sa inyo pong lahat. Yan. Kaya Ate Mayan, good morning Ate Mayan. Yan, sa iyong family, yan, sa mga pamangkin at mga apo, mapagpalang morning. Yan. Kay Nanay Juliet Aguilar, Tatay Pumping, mapagpalang morning po. Ganoon din po sa inyong mga anak. Yan, kila Apen, Apo, kila Tess, yan, sa side ni Nika, ganun din, pagpalain kayo ng Panginoon, ano po, yan, kay Nika Perlin, good morning. Okay, kay Nanay Erlinda Malasig and family, mapagpalang morning po sa inyo nanay, kumusta po, at ako po ay nagkapasalamat sa inyo pong pag-tune in sa mga ito. Ate Estrella Sodari and family, mapagpalang morning po. Kay Ate Ali Arroyo Aligada and family, mapagpalang morning po sa inyo ate. Kay Ate Anita Benitez and family, good morning po ate. Ayan. Thank you. Papuri po sa ating Panginoon at nakaating po ang inyong apo. Kahit matamlay. At Nanay Senigalang, magandang morning po. Ayan. Opo. Okay, sa aking misis, siyempre, si Maribel Evangelista, San Buenaventura, siyempre po ang nag-iisang misis San Buenaventura. Okay, mapagpalang morning sa lahat na nakatune in sa umagang ito. Binabati po lang natin ng happy birthday si Gerald Capacity at si kapatid na Mariel Bailon. Naway makaabot sa inyo ang aming pagbati sa umagang ito. Pagpalain kayo ng Lord sa inyong kaarawan, ng kalusugan, ng kalakasan, ng kagalingan, at ingatan lalo kay kapatid na Mariel, si Dave at ang kanilang anak, ayan, ay pagpalain ng Lord. Si Mark naman ay yung kanyang pagdadrive ay pagpalain ng Lord. Ayan, kay kapatid na Marivic Alico and family, kay paring Albert at kay Rian, good morning. Ayan. Kay Ate Imelda Doroni and family, mapagpalang morning po sa umagang ito. Ayan. Sige mga kapatid, tayo na po sa ating pong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos para po sa ating almusal na pagpapalang spiritual. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 2 verse 8 at ganito po ating mababasa. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Pinagpala po tayo sa pagbasa ng mga salita ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan,
Sa lahat, banal at kapuri-puri, kayo po'y aming sinasamba, pinasasalamatan at pinapupurihan, Panginoong Diyos. Sa mga ito muli kami gumising na taglay po ang buhay na ipong kaloob sa amin. Iningaran mo po kami, Lord, sa aming pagpapahinga. Sa magdamag pong lumipas. Maraming salamat po, Lord. At sa oras na binigay niyo po sa amin na pangmuli kaming magbulay-bulay, sama-samang magbulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Para po sa aming almusal na pagpapalang spiritual. Hinihiling namin, Lord, ang patnubay ng Banal Espiritu sa aming pong kalagitnaan upang aming maunawaan, Lord, ng labis sa iyong salita na aming pong pagkasaluhan. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Yan. Pasko ng iba't ibang tauhan. Ngayon po ang ating pong i-picture o pag-uusapan ay po yung mga pastol. Ano ba ang kinalaman ng mga pastol sa panahon ng Kapaskuhan? At ano ang kumakatawan sa mga pastol sa panahon natin ngayon? Sino-sino sila? Okay. Ang Pasko para sa mga pastol. Sabi po sa verse 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Alam niyo po ba na ang mga pastol ay kumakatawan sa maliliit na manggagawa sa mga pabrika at opisinang maging ang gabi ay ginagawang araw upang kumita ng pera, ng sapat para sa pang-araw-araw na pangailangan. At alam niyo po ba na ang pastol sa panahon ng ating Panginoon ang pinakamababang uri ng trabaho sa lugar nila? Ano po? Ito ang mga nasa tinatawag na survival level of living. Ano po? Ibig sabihin nun, isang kahig, isang tuka. Ano po? So, alam po natin. Iyon, ano. At marami po sa ating panahon ngayon ang ganito. Ano. Okay. Nagsusurvive lang, ngunit kulang ang kinikita para sa iba pang pangangailangan. Ayan, meron tayo po mga kasabihan, di ba? Sabi, isang kahig, isang tuka. Pero ngayon po, 2 kahig, isang tuka. Ano po? So, ganun po. Dahil sa taas ng ekonomiya, ano po, yung pong presyo ng ating pong mga bilihin ngayon. Ano, at kaya po talagang kinakailangan magdubli kayo ng isang magulang o ang magulang para maidaos ang pangailangan sa buong araw. Ano po? At lalo na kapag nagpapaaral, ano po, nasa kolehiyo, mga ilang, mas tapos may mga ilang anak, ano po. Kaya minsan, ang mag-asawa po ay kadalasan ay kahit isa o 2 na lang na anak. Lalo kapag meron babae at lalaki na, ano, tama na yun. At least kumpleto na. Ano po. Ganun na. Hindi po katulad ng mga nakaraang mga panahon, ano, na paramihan ng anak ang mag-asawa. Ano. So, yun. Ibig sabihin po, marami silang naiyaanak. Okay, so, iba po ngayon. Okay, marami ang kabilang sa grupong ito na kailangang kumayod sa maghapon upang kumita ng sapat para sa ikabubuhay ng maayos-ayos. Sila ang naghihintay ng akensi at katapusan upang tanggapin ang sweldong pinag-aguran. Yung mga nasa construction po natin ay tuwing Sabado po ay sumasahod sila. Nasubukan ko po yan. Ano po? Nung panahon na ako po ay nasa pagpipintura, ang sahod ko po ay $250 a day. At kapag ako po ay meron na pong 1.5, ano po, sa loob po ng isang linggo, sa loob ng 6 na araw, malaking bagay na po noon yun. Pero ang pagod ng katawan, ano po, ganun yun araw-araw, gigising ka ng maaga. Lalo kung marami kayong magkakasama, tapos nasa baras kayo nakatira, ano, ipipila-pila kayo sa liguan. So, ganoon po. Mahirap at hindi po madali talaga po ang ganoon po trabaho. Okay. Sabi dito, yung pong halagang kailangang i-budget ng buong husay upang matugunan ang mga importanteng pangangailangan. Madalas ay hindi kasali ang konting leisure sa buhay. Ano po? Tulad po ng binanggit ko sa aking message po nung Sunday. Ano ho? Kasi meron pong isang kabataang nagkasakit na UTI.
dahil mahilig po sa chichirya, sa soft drinks, nakakalusot, ay hindi pala UTI, acid, acidic siya. So, ang hindi po kasama sa budget yung medisina, yung pong gamot. Hindi po kasama sa budget yung pong pagpapa-check up. Pero pag malala na po yung nararamdaman, hindi po pwedeng, hindi po sapat yung check-up, yun po ay confined, dinadala po sa ospital, Kapag talagang masakit na masakit at di kinakaya yung sakit, i-check up, nako-confine po yun sa doktor, sa ospital. At yun po ay iba din po ang usapan, Iba din po ang presyo kumpara sa check-up, kasi po dito sa silang, meron pong doktor na ang pinakababa ay 400 ang check-up po niya. Pero pagdating po sa hospital, 1,000 po iyon pag na-confine. Sabi nga po, 2 hours lang po, 4,000 na. So, ganun po kadali, sa ER lamang po yun, Ganun kadali ang pera. Ibig sabihin po, yung pinagpaguran sa loob po ng 1 linggo, doon lang po mapupunta, kulang pa. So, wala nang budget para sa iba pang pangailangan ng pamilya. So, ang kinakailangan po ay disiplina sa katawan. Lalo po sa ating mga kabataan ngayon. Meron po iba mga bata na hindi po mahilig uminom ng tubig. Puro soft drinks, ang kinakain, ang iniinom, puro chichirya. Kaya po ang tendency, UTI. At yung pong pinagpaguro ng mga magulang ay talagang ubos na ubos, said na said. So, doon po napupunta, Tapos kadalasan po, naalala ko to yung leisure na binanggit po natin kanina, yung leisure, yung kasiyahan. Kadalasan, nung ako po ay nasa construction pa, yung aking mga kasama, talaga naman pong hindi na iwasan yung pagdating ng Sabado ng gabi, meron na pong salo-salo. Yung pong pinagpagula sa loob ng 6 na araw, bawas na para po sa pamilya. Ayan. So, yung iba may disiplina, kaya wala pong panahon para magbigay ng leisure sa sariling pangailangan, kundi iniisip po yung pangailangan ng pamilya. So yun. Ito po yung pinag-uusapan po natin. Yung pong mga pastol o mga karaniwang manggagawa sa ating panahon na may disiplina. Kasi ang iniisip para sa family. Kasama rin po dito sa grupong ito yung mga OFW po natin na tinitiis na malayo sa pamilya para lamang kumita ng sapat. Sapagkat dito po sa Pilipinas, sa ating bansa ay wala nang makitang magandang pastulang maaring mapagtrabahuhan. Kaya yung iba po, kahit po professional, nangingibang bansa, ang teacher po, pagdating dito sa atin, teacher, professional teacher, nagtuturo, sumasahod ng 20,000 mahigit, pero kulang iyon, lalo kapag mayroong pinapaaral sa kolehiyo. At kung siya lamang po din, nag-isa lamang po ang kumikita sa loob po ng pamilya, sa isang pamilya. Nangingibang bansa, pero hindi teacher, bilang teacher, kundi isang caregiver, sa ganoon, ang mga trabaho, kaya po ay nangangatulong sa isa pong bahay, Okay. Alam niyo po ba, last year ang ating pong OFW from April to September 2022 ay meron pong 1.96 million ang bilang ng ating mga kababayang nangingibang bansa. Hindi pa po kasama doon yung mga kababayan po nating illegal na pumasok. Yung pong direct hiring, yung hindi na po dumaan sa OWA, sa COA, sa OWA, hindi na po dumaan sa OWA para sila po ay mabilang sa datos. Hindi pa po kasama yun sa 1.96 million. Gano'n po karami ang ating mga kababayang nangingibang bansa para po sa pangailangan ng pamilya. Okay. Mga OFWs na tinitiis ang hirap at lungkot, na may tustos lang sa pagkain, pag-aaral, at konting luho ng buhay. Kaya po mga kapatid, ito po tatandaan po natin. Di ba, karaniwan na po sa atin na kapag umuwi ang isang OFW, ang dami pong sumasalubong. Ang dami pong pumupunta sa bahay na akala po ay tinatabo yung pera o sinasalok ang pera sa ibang bansa. Na nag-i-expect po ng pasalubong. Nag-i-expect po yung iba, yung mga kalalakihan, kapag tropa yung pong dumating,
nag-expect ng pasalubong ng alak o kayo po yung magpapainom. Ano ho. So, ganoon. Akala po nila kasi mali-maleta. Akala po lang marami ay mali-maleta yung pong inuuwi ng OFW galing sa ibang bansa. Ano po? Hirap kaya ano po, yung pong pressure na ikaw ay malayo sa family mo. Ano po? Yung lungkot po, kapag meron kang nararamdamang karamdaman, meron kang sakit, walang dadamay sa iyong asawa, anak na mag-aasikaso sa iyo. Ganun po kahirap. Alam po ng marami yun. Na hindi po alam ng maraming sumasalubong, nakikisama. Bakit hindi pa nasalubungan? Sabihin na ako, napakadamot naman ito. Ano ho? Mas tamaan na yung tingin doon sa kanilang kaibigan, kakilala, kamag-anak, ano po, na hindi man lang sila napasalubungan. Akala po nila ganun kaganda ang buhay ng mga OFW. Ayan. Habi dito, mga OFWs na kuminsan ay nakakaranas pa ng pagmamalupit sa ibang bansa. Mga OFWs na madalas ay nagsasakripisyo ang katatagan ng pamilya at kung minsan ay nauwi sa paghihiwalay ng mag-asawa at pagkakapariwara ng mga anak. Kailangang abutin ng mga Kristiyano ang sektor na itong lubhang napakarami sa ating lipunan. Ayan po. Kaya po mayroon po ibang mga local church na kung saan ay mayroon po silang program sa mga migrant worker. Meron po silang program sa OFW's family na kung saan ito po ay inaabot nila. Meron po silang gawain. Tinitipon po nila yung mga membro na ang mahal sa buhay na sa ibang bansa. So, meron po silang gawain ganoon. Ayan. So, yun po yung mga isang bagay na kung saan kinakailangan pong maabot ng mga Kristiyano. May karapatan ang mga pastol ng ating panahong makaranas ng maligaya at makahulugang Pasko. Lalong-lalo ngayon mga kapatid, sa ating pong bansa, ang makabagong bayani po natin ngayon ay yung mga OFW. Dahil po sa kanila, maganda po yung ekonomiya ng bansa dahil sa mga pinapadala po nilang mga pera na galing sa iba't ibang bansa. Malaki po kasi ang pasok na yon na nakakatulong sa ekonomiya po ng ating pong bansa. Kaya po tinawag silang ang makabagong bayani sa ating panahon. Ibig sabihin, hindi lamang po doon sa pera, kundi yung pong pagbubuwis ng kanilang oras, yung pong pagtitiis ng kanilang kalungkutan, pagkasakripisyo, ay hindi lamang po para sa kanilang pong pamilya na ilalaan yung kanilang pong mga income, kundi may kinikita din po ito para po sa ating pong gobyerno. Ayan. So, ang kapakinabangan po hindi lamang po sa gobyerno, kundi po sa buong bansa. At nawa, kung tinatawag po ng ating gobyerno, ng OWA na moderno o makabagong bayani ang ating po mga FW, abay pahalagahan po naman nila yung perang ipinagpapaguran po ng ating po mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Bakit? By sakripisyo, lungkot, hirap, ang kalapong tinitiis sa ibang bansa. Kasi bakit ko po nabanggit ito? Kung may Kristiyano, tunay na Kristiyano, nakaupo po sa ating gobyerno, sa ating panahon na ito, pahalagahan po nila yung perang iyon. Ibig sabihin ay natutulong po, ang bag po ng ating po mga FW ay pahalagahan po nila at ilagay po sa tamang pong pagpupunduhan. Huwag pong ilagay sa bulsa. At ito po kasi ang malungkot napupunta sa kapakinabangan ng iba. Yung mga dapat pong mapunta sa mga proyekto ng gobyerno na ang makikinabang ay ang buong bansa po. Sana po ganoon at ipag-pray po natin yan kasi ang kalaban po natin dito ay yung pong pagiging gahaman po sa pagmamahal po sa salapi ng isang tao. Nawala na po yung dangal, yung dignidad, yung integrity ng isang tao kapag nakita na po yung kinang ng pera na nasa kanilang kamay. Sa halip na mapunta sa tamang paglagyan, napupunta sa maling paglagyan, napupunta sa bulsa ng iilan. Yun po ang malungkot. Ang nakikinabang po ay ilan, hindi po ang buong bansa. So, ito po ay pinagpaguran
ng mga bagong bayani sa ating panahon, na ayon po sa ating teksto ay mga pastol sa ating panahon, na kung saan ay nagsisikap, nagtyaga, para sa kapakinabangan ng pamilya po, at tinitiis po yung lungkot dahil po sa may mga anak na kailangan pong pag-aralin. So yon, nawa po ay nagbigay po ng kamulatan, ng pangunawa, at tayo po ay nahamon sa ating pong pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos para po sa ating almusal na pagpapalang spiritual. Sapagkat sa ang diwa ng Pasko ay hindi lamang para sa may pera, kundi para po sa lahat, para din po sa mga modernong pastol sa ating panahon ngayon, na hindi lamang po nangalagaan na ng hayop, kundi ang kanilang ginagawa ay hindi lamang sa kanilang pamilya na pagsasakripisyo, kundi maging sa buong bansa. So yun, salamat sa Panginoon sa kanyang pangusap po sa atin. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, ikaw po, Lord, yung Mesyas ng Pasko, ang totoong sentro ng pagdiriwang, lalong-lalo na po sa aming bansa, sapagkat yung selebrasyon, Lord, ng Kapaskuhan ay buong mundo o bawat bansang kumikilala sa iyo. Pero sa aming bansa, Lord, iba po ang dating ng Kapaskuhan, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano, Panginoong Diyos. Ito po'y mayroong malalim na kahulugan sa amin, na kung saan, Lord, ay dapat po namin binibigyan ng pansin at pinahalagahan. At kami po ay nagkukumit, dapat po kami mag-commit ng aming sariling oras at panahon at pagbibigay, Lord, ng mataas na atensyon sa kahulugan po ng Pasko sa buhay namin. Lord, ang mga makabagong pastol sa aming pong kapanahunan, hindi lamang po, Lord, yung mga nangingibang bansa, kundi maging yung po mga karaniwang manggagawa na kumakayod buong araw para po maitawid yung pangailangan ng pamilya sa buong maghapon, Panginoon Diyos. At hinihiling namin, Lord, na yung pong aming pamilya na maging disiplinado, Lord, sa paggastos at maging maingat din po, Lord, sa kalusugan. Dahil napakahalaga, Lord, ng perang ginagastos at sarili pambili ng pagkain na napupunta, Lord, sa pambili ng gamot, Panginoong Diyos. At hindi po yung kasama sa budget, Panginoon. Lalong-lalo na kung yung kinikita ng isang tatay o ng isang nanay, Panginoong Diyos, ay sapat sa buong maghapon. Pagkain, pamasahe, lalo po kapag mayroon pong mga pumapasok sa school, Panginoong Diyos. Yun po ay naibabudget, yun po ay nababudgetan, Panginoong Diyos. Yung baon, Lord. At hindi po kasama, Lord, talaga yung luho, hindi kasama ang gamot, Panginoon Diyos, ng pagpapadoktor. Hindi po kasama yun, Lord. Kaya, Panginoon, bilang hamon sa amin ngayon, bilang mga Kristiyano, ano po yung programang amin pong dapat magawa para po sa makatulong kami sa amin po mga kapatirang ganito ang uri ng buhay, pamumuhay, yung hanap buhay, lalong-lalong, Lord, yung mga OFW po namin, mga kapatiran sa chest pain. Kaya maraming salamat po, Lord, sa pagtuturo mo po sa amin, buhat po sa iyong salita sa araw na ito. Salamat po, Lord, sa bawat presensya ng aking mga kapatid, nakasama po namin sa pagbubuli-bulay sa bagong ito, Lord. Pinapalangin ko, Lord, yung mga may birthday, ang kapatid Mariel Bailon, Panginoong Diyos. Salamat po sa panibagong taon na itong blessing sa kanya at kay Mark Capacity, Panginoong Diyos. Pagpalayon po sila at ingatan, Panginoon. Aking mga kapatid po dito sa Holy Faith, sa Yeso Follower, aking po mga kapatid na kasama ko po this morning, at ang bawat sambahin na po yung tinataas ko po ulit sa iyo. Sa mga papasok sa trabaho, papasok sa school, Panginoon Diyos, ang inyong pong pag-ingat at pagpapalang silang pong patuloy sa mama po sa kanila, Panginoon. At sa pagkabawat na yung karamdaman, Panginoon Diyos, hiniling namin yung kagalingan. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat pangatawan namin, Panginoon Diyos, at lumakas po, Lord, ang aming pong immune system, maging disiplinado kami, Lord, sa pagkain po namin, Panginoon, upang yung pong mga karamdaman na nasa aming pong katawan, Panginoon Diyos, ay unti-unti na pong gumaling dahil po sa ipong pagpapala po sa amin. Salamat po ng marami ang lahat ng aming dalangin at hiling sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus namin, Panginoon, aming tagapagligtas.
Amen. 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 Ayan. Good morning po kay kapatid na Ate Ninita Talal and family. Kay Nanay Lilia Mutialud Carrion and family. Kay Ate Annabel Prado and family. Good morning po. Ayan. Kay Ate Vicky Salimo and family. Magandang morning po. Kay kapatid na Melva Tuletti. Kay kapatid na Pastor Webster Tuletti at sa mga bata. Kay Ate Agnes Magsino, Kuya Ding, good morning po sa inyo. Ayan, kay Ate Agnes, Kuya Dave, at kay Dea, good morning. Kay kapatid na Michelle Capacity, kay paring Joben at sa mga bata. Kay kapatid na Leonard Ignacio, kay Leslie, sa Tatlong Pogi, ayan, kila Kuya Tony at Ate Meli Tilos, good morning po. Ayan. Kay Nanay Erlinda Javier, good morning po sa inyo, Nanay. At sa family, good morning po. Kay Nanay Linda Villa at Pastor Sam, mapagpalang morning po sa inyo. Nanay and Tatay. Ayan. At sa lahat po na nakatune sa mga ito, na hindi ko po nabanggit ang mga pangalan, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyo. God bless po. See you tomorrow, 5:30 in the morning para po sa ating almusal na pagpapala spiritual. Amen.